So, anong pinaka-wild o naughtiest thing na nagawa mo doon? Or Naughty hindi ba pwede. Sightseeing, alam mo yan. Sightseeing? Meron bang roles na pinagsisihan mo na hindi mo tinanggap? Parang Hindi ko kasi alam kung ikukwento ko or... Ikwento mo na. Or very close kasi sa'yo yung person eh. Si BFF, Buboy? Oo. I was the original Jose Rizal. Alam mo, as an actor, dapat hindi ganun eh. Honestly, dumating yung point na for the first time in my life, nakaranas ako kung ano yung tinatawag na anxiety. And so far, what has fame taught you? A profound ba? Hindi, pumapasok lang sa akin yung ano. Sorry, na-flashback ka tuloy. Nagiging seryoso na ako. Kanina, saya-saya natin. Mamaya, nag-war up lang tayo. Sabi ko, pagbalik ko dito, na ganun ang sitwasyon ko, kakamatay lang ng father ko sa pandemic, namatay yung sister ko. I'm trying to lighten it up just kasi sobrang sakit talaga nun. Hindi ko alam kung kaya kong magstay sa hotel ng 14 days na hindi ako tatalon sa bintana. I'm not kidding. Nandun ako sa point na yan noon kasi... Papayag ka bang gawin ang biography ng isang sinasabing mga matay tao? Magdi-decide ako dyan as a Filipino, not as an actor. And what was the worst rumor about you? And how did you handle it? Bakit kung kailan ako nanalo, bakit gusto akong ibaba? Hello mga kadaldal, our very special guest today is not just an award-winning actor, but he's also award-worthy as a very dear friend. Of course, ang walang kupas, ang alamat, o di ba, ay ang Alamat aming na. intro, John Arcilla, General John Arcilla. Welcome to Dollywood PH. Well, thank you so much. Sobrang saya ko kasi para lang naman tayo talaga magkukwentuhan. I mean, yun, no? I mean, Oh yeah, we go a long Dal, way back. yes, of course. Kasi hello muna sa mga kadaldal. Yes, kumusta po mga kadaldal? Maraming salamat, Dal, sa pag-invite mo sa akin. And I'm really very happy. Naku, 2 years in the making Yes. invitation na to. Sobrang ka kasing busy at in demand. No? So, masaya Natuloy ako na mag-share sa'yo dito sa bago natin. Dollywood PH. Sa Dollywood PH. Yes. So, Trivia lang po, hindi pa sikat at hindi pa super yaman ni John nung araw. May magkakilala na kami. Teatro naman. days pa. Yes. Acting coach po siya ng son ko, si IC Si Mendoza. IC Kaya Mendoza. nanalo na Best Child Actor Award si IC sa Shake, Rattle, and Roll 4 dahil ang acting coach, walang iba kundi si John Arcilla. Ganun ang katagal tayo mag-friends. Batang-bata pa kami noon. Si IC noon, ganito pa kaliit. Hindi ko alam kung ilang taon pa lang si IC noon. As No, in, 4. Oo, sobrang bata pa siya. Tsaka, Teatro ka pa noon. Oo, alam mo naman, kasi po ang mami ni Dal at saka ang tiyahin ko, si Tita Si Early, Early. ay best friend. Ayan. Oo, angel yun ni Mami. Angel yan ni Ate Lud. Bata pa kami, nandun sa bahay si Ate Lud. Oo, parang we're family Yes, talaga. yes. And you really, talagang grabe ang pinagdaan mo, your journey. No? I don't know if some of you will remember yung commercial nung araw, yung coffee na Coffee lang na lang, dear. dear, You're holding a coffee cup. Yes. From coffee cup to Volpi cup, Nice. di ba? Talagang segue, no? Nanalo ng prestigious awards sa Venice Film Festival. Ikaw lang ang only Asian, di ba, was able to bag that award. Yes. So what did that feel like? Kasi hindi ka nakapunta ng Venice, di ba? Nasa ano ako noon, ang probinsyano. Nagkataon na, medyo malungkot yung part na yan kasi pandemic yon. So, ganayagan ako ng probinsyano. Meron na akong visa. Pero alam mo na you won. Hindi pa. During those times, kasi naka-ano kami lock-in. Namatay kasi yung sister ko. Sorry, And then, sorry, so, may na- ano pala yun? okay lang ba Oo. naman? May mga ganun pumapasok kasi. Pasensya na kasi. So, ang quarantine noon sa Italy, wala. So, wala akong problema pagdating doon. Nag-worry ako, pagbalik ko sa Pilipinas, nire-require na noon na mag-stay sa hotel ng 14 days. Sabi ko, pagbalik ko dito, na ganun ang sitwasyon ko, kakamatay lang ng father ko sa pandemic, namatay yung sister ko. I'm trying to lighten it up just kasi sobrang sakit talaga nun. Hindi ko alam kung kaya kong mag-stay sa hotel ng 14 days na hindi ako tatalon sa bintana. I'm not kidding. Nandun ako sa point na yan noon kasi imaginein mo, ang kamag-anak kong namatay, siguro 5, ang kaibigan ko, 12. So, alam mo yung ganun. So, parang sobrang anxiety. Honestly, dumating yung point na for the first time in my life, nakaranas ako kung ano yung tinatawag na anxiety. So, Nagka-attack ka talaga. yes. So, para sa akin, ng mga panahon na yon, parang alam mo yung blessing na lang na natanggap ko siya, pero ang hirap mag-sync sa akin nung Volpi Cup
nung success, nung isa sa mga pangarap ko. Kasi siyempre gusto mo magkaroon ng international na recognition, Oo. di ba? Masaya siya, nag-sync siya, pero alam mo yung kahati nun talagang sobrang Kumbaga bigat. parang yung mukha ng showbiz, di ba? Yung Yeah. dalawang mask, yung Yeah, isa sobrang- nakangiti, yung Yeah. isa malungkot. So parang yun Yeah. yung pinagdaanan mo. Although, dun sa happy side, bilang isang aktor para sa akin, pag ikaw ay nagkaroon ng isang award na pang-international, isa yon sa parang pinaka-best na para siyang affirmation na you're in the right place. Kahit At, without about the Volpi Cup, yung Ah, General Luna mo pa ah. lang, talagang nagmarka talaga yun. Yeah, yeah. And so far, what has fame taught you? yeah, A profound hindi, ba? hindi, pumapasok lang sa akin yung Oh, ano. sorry, pag pumapasok na-flashback ka tuloy. Oo, na ano ako. Oo. But they're in a better place now, and I'm sure your relatives are very proud of you, lalo na nung napanalunan mo yung Volpi Cup. But too bad they weren't around na to witness that milestone. Yeah, siguro nung bata pa kasi ako, dahil mula umpisa sa akin, nilalagay ko yung mga accolades, yung mga recognitions, yung mga praises, as part of validation na tama yung ginagawa ko, pero hindi ko siya nilalagay sa You don't let sa it get to ulo. your head. Hindi ito yung katapusan ng journey. Yung mga praises, yung mga hindi. Ito lang yung affirmation, tuloy ka lang. Kasi once na sinabi mo, ang galing-galing ko, tapos na. Kaya you have to stay grounded. Yes, yes. talaga. Kasi para marami ka pang magawa. Kasi kung sa akala mo eto ka na, tapos na yung journey mo, sa akin hindi. Hindi yun ang destination. Mga landmarks lang siya na mga gusto mong puntahan. Parang ganun sa So yun akin. ang secret ng isang John Arcilla, kaya talagang hindi ka nagbago. I should know kasi magkakilala tayo ages ago pa. Talagang ikaw pa rin yung John na kilala ko before. And how do you handle it naman, dear, kung you have a scene with a ham actor? Para sa akin kasi ang lahat ng actor, nagiging seryoso na ako. Kanina, saya-saya natin. Mamaya, nag-war up lang tayo. Pina-war up lang kita. Meron tayong mga naughty question alam ko. mamaya. Humanda ka. Hindi, kasi biglang naunahan ako ng Volpi Cup. Babalik tayo dun sa ham actor. Ah. Kung may ka-eksena kang hindi ka galingan na actor, how do you handle that? Na-intimidate sigurado sa'yo. Siguro dahil nagbibigay ako ng workshop and acting teacher ako for some time, no. Ang ginagawa ko is, hindi niya minsan alam, pero wina-workshop ko siya dun sa mismong eksena. Ibinibigay ko sa kanya yung kailangan niya para maibigay niya sa akin yung kailangan ko. Hindi ko kailangang dalhin siya sa isang tabi, sabihin ko sa kanya ganito ang gawin, hindi. Sa eksena, ibibigay ko sa kanya yung kailangan niya. Kung kailangan niyang magalit, gagalitin ko siya. Kung kailangan niyang mapahiya, papahiya ko siya. Through my lines and as a character. Kasi yun yung kailangan niya eh. Kung kailangan niya akong kagalitan, gagalitin ko siya para maggalit siya sa akin, para maggalit din ako. You know what I mean? So, I have to give it to my co-actor so that I can also get what I need as an actor. So, it will turn out into be a very good scene. Hindi ko alam pero hindi niya namamalayan na wino-workshop ko yung mismong So eksena. maraming beses nangyari sa'yo to. Marami ka nakaka-eksena na mga ham actor kung tawagin. Hindi naman madalas kasi ako kasi naniniwala ako lahat naman kasi ng artista may kanya-kanyang galing, kailangan lang nilang alamin kung saan nila huhugutin. Since I know that as an acting teacher, ipinapahugot ko sa kanila nang hindi sila aware. Kaya hindi ko problema karaniwan yon kasi ginagawa ko siya, tinutulungan ko siya para maibigay niya rin sa akin yung kailangan ko. Kung hindi, papangit ang eksena eh. Pag nagpa-apekto ako dun sa ham, paano na kung nagagalit ako dahil ham siya, hindi ko naman kailangang magalit dito sa eksenang ito. Ang kailangan ko dito, maging mabait sa kanya. Pag binugnot ko yung sarili ko dahil sa kanyang pagiging ham, I'm not serving my own character. Parang domino effect Oo, mangyayari. ang mangyayari. So, ang gagawin ko, paano ako gagawin yung requirement ko as a character na at the same time, tinutulungan ko siya at binibigay niya sa akin yung kailangan ko. Yung isang movie mo naman, John, yung On the Job, di ba? Parang in line with the title, no? Anong job you think na you won't be good at? Yung, kasi sobrang galing mo as an artista, pero sa tingin mo kung ito yung job mo, you won't excel. Ako naman kasi, I can do steps, no? Pero yung dancing, parang mahihirapan akong Kaliwa ba yung Oo, paa mo pareho? Hindi naman. Paminsan-minsan lang siya nagiging kaliwa. So, ibig ko lang sabihin, hindi siguro ako magiging excellent dancer. Dahil hindi yun yung cup of tea ko, so hindi siya yung aking binibigyan ng focus. Ano pa ba? Well, I love cooking. O sabi mo nga, kung hindi ka artista, oo. pwede ka maging chef. Or actually, ang gusto ko talaga nung sa college kasi ang aking elective was psychology.
psychology. So you're a Parang good listener. gusto kong maging psychiatrist talaga. At least siguro maging isang counselor sa isang university, ganyan. Yung pangatlo lang yung cooking kasi nag-enjoy lang ako magluto kasi natutunan ko yan sa father ko tsaka sa mother ko. Mahilig talaga silang dalawa. Wala banggit may pagluluto. Ikwento natin yung iyong place in El Nido. Yung General Luna, di ba? After your box office hit mong General Luna. Oo. Meron ho akong isang maliit na 10-room resort sa El Nido and we call it Casa General. Dapat doon tayo nag-interview Oo, dapat doon next tayo time, nag-interview. ha? Di ba, next time, akong bahala sa accommodation. Ay, pati kasama ko Yes, sa so room. just bring yourselves there. Yes. So yun, 2017 kong nagustuhan yun kasi nagpunta ako sa El Nido and then sabi ko, dito yata ako mamamatay kasi parang paradise talaga. Grabe naman yung Oo, mamatay. so, kasi di ba the last frontier of the Philippines, so ibang klase. Sabi ko nga nakagala na ako sa Europe, nakagala na ako sa Scandinavian countries, nakagala na ako sa, Iba sa talaga. America, sa Asian countries. Alam mo, si El Nido, kung sasabihin mo na meron ang Norway na ganito, meron ang Japan na ganyan, meron tayong El Nido. Alam mo yung sinasabi nga sa akin ng mga, usually kasi mga English, yung mga nandun, mga French, European, British, yun ang marami sa El Nido. Konti lang ang Americans sa El Nido kasi ang Americans usually nasa Boracay sila. Kasi party-party So ito, usually mga Europeans at saka mga British. Sabi nila sa akin, John, why do you have to go to our country? Sabi niya, you have a paradise here. Sabi ko, I know that. Kaya lang sometimes you also want to see the place of other people. Sabi ko, sa akin, normal na ito. Pero yes, that's true. At for me, this is also paradise. Sabi ko, nung makita ko yun, I will buy a property here. And that's what happened. So doon ka talaga, you're more of yourself when you're there, nakapag-unwind ka. So anong yeah. pinaka-wild o naughtiest thing na nagawa mo doon? Para naman on the lighter side. Sa El Nido? Oo. Naughty Or di ba ako? pwede. Or, Naughty ba ako? Sandali. Sightseeing, alam mo yan. sightseeing? Anong sinasight mo doon? People seeing, ganyan, alam mo yan. Mga different shapes and curves. Yan, ganyan, safe di ba? answer. Oo, siyempre mga naka-sunglasses ka lang na ganyan. Pero yung, Hindi nila alam na ikaw na pala yun. Naka-incognito ka. ganon. And sobrang ganda kasi talaga ng mga islands sa El Nido. Sobra. It is named after my movie General Luna. That's why I called it Casa General. Nabanggit mo yung General Luna. Kung buhay pa si Luna, what's one question na gusto mong itanong sa kanya? Naiintindihan ko kasi siya kaya wala akong matanong kasi nung nilagay ko siya sa sarili ko, naiintindihan kong kung bakit ginawa niya yung ginawa niya. Nag-full circle sa akin yung story niya. Naintindihan ko kung saan siya nanggaling at naintindihan kung bakit ganun na naging ending niya. Yung temper kasi ni General Luna nanggaling sa mismong family niya. Tough love kasi ang family niya. Yung sinasampal ng magulang kasi mahal sila. May isang eksena doon na sinampal siya ng mama niya kasi ganun sila para i-express ang love, sinasampal. So sa kanya, pag sinasampal niya yung mga subordinates niya, yung kanyang mga sundalo, parang tough love ng isang father. It's a fatherly pack. Ayusin mo yung sarili mo. Ay, ganon. And yet, na-misunderstood yun ng ibang Filipino, which is true naman. In fact, yun nga yung naging tragic flaw niya. Kasi talagang hindi ka maiintindihan. Kasi bakit hindi mo naman daanin sa malumanay na paraan? Ba't kailangan sa dahas? And then, naintindihan ko ulit kung bakit. Kasi during those times, walang time para mag-train ng military. So, kailangan niyang ipakita, this is how to be brave. Kailangan ko maging tough. Ganito ang gawin mo. Ganun, ganyan. Ako, ayun na, nasa So, naiba na, ni General Luna. So, kailangan niya ipakita, this is how to be brave. Kunyan na mga ganyan. So, walang time para mag-train kasi nandito na yung kalaban. And then, America is the biggest colonizer during those times. Na nandito na, wala ka ng time mag-prep, nandito na sa bayan mo. So, kailangan mo nang ipakita kung paano maging brave. Walang time to train these people. Kaya ganun kataas yung expectation sa kanya, ganun din kataas yung pressure. Kaya siya naging ganun at kaya hindi siya naintindihan. But the thing is, siya yung ganun ng temper, pero siya yung walang napatay na kapwa Pilipino. Pero yung mga nasa paligid niya na ang temper ay malamig, sila yung mga killer. In fact, silang pumatay sa kanya. That's the irony. Ano banggit mo yan? Papayag ka bang gawin ang biography ng isang sinasabing mga matay tao? Papayag ka ba? If the price is right or if hindi naka-align sa beliefs mo as a person, you won't do it. Alam mo, as an actor, dapat hindi ganun eh. Pag binigay sa'yo, dapat tanggapin mo. So kahit hindi ka sang-ayon dun kahit sa hindi ka ginawa ng sang-ayon politiko dun na yun. Kaya lang, magdi-decide ako dyan as a Filipino, not as an actor. As an actor, gagawin ko yan, pero hindi ako magdi-decide as an actor. I will decide as a Filipino. So in short, hindi mo gagawin. As a Filipino, yes. Kasi bago ako naging artista, Pilipino muna ako eh. I am a human being first, and I am a Filipino bago ako artista. So mas importante sa akin yung prinsipyo
ko bilang isang tao. Bilang isang tao. Iboto natin si John Garcia. Bilang isang tao, Oo. importante sa akin yun. Ang trabaho natin, actually, it is just our tool to express ourselves. To express our interpretation of life, lahat ng levels ng journey natin sa buhay. Like, halimbawa, dito ko sa pag-artista ko na-express yung sarili ko bilang isang tao. Sa pagiging host mo na-express yung lahat ng natututuhan mo sa buhay at lahat ng mga interests mo sa buhay. Ang isang nurse dun sa paraan niya ng paggamot ng kapwa niya na-express yung kanyang pagmamahal sa tao or sa kapwa niya tao. Maliban na lang kung yung isang tao ay nagtatrabaho para lang sa pera. Kasi ako naniniwala ako na yes, plus factor yung pera pero ang importante is gusto mo ba yung ginagawa mo? The element of satisfaction. Yes, and yes. So para sa fulfillment. akin, yung trabaho natin, extension lang yun nung kung ano tayo bilang isang tao. Naalala ko dati, tinatanong ako kung anong gusto mong maging. Sabi ko, gusto kong maging mabuting tao. Mabuting tao ka naman talaga. Kasi yung pagiging nurse, pagiging aktor, pagiging host, Diba? vocation lang natin yan. Pero gusto nating lahat maging mabuting tao, di ba? That's what you strive to be. Yes. And for my next question, if you could swap lives with one of the characters that you portrayed, even for a day, sino pipiliin mo and why? Wala sa mga nagawa ko. Kasi mostly karaniwan sa nagawa ko ay mga villain, ano? Oo Okay, nga, no? Come to think of it, Oo. puro villain, Oh, no? pero marami naman ding hindi. Pero Yung yung talagang karaniwan, tumatak, mga oo. tumatak. Siguro Yan. ang gusto kong maging kaswap ko ng buhay ngayon. I wanna be a billionaire. Si Bruno Mars. Oo! Eh, sabi mo, hindi ka marunong sumayaw. Paano ka magiging Bruno Hindi, Mars? ibig sabihin, kung naging si Bruno Mars ako, talagang ibig sabihin, magaling akong sumayaw na yung talagang total performer. At saka he's half Filipino. Yun nga, parang ano may half, basta may dugong Pinoy siya. gusto ko maging total performer. Pero ang Hindi kaibahan ka pa ko total performer Hindi, yan, ang ha? kaibahan ko lang, gusto ko actor din ako. Kasi singing is like acting din naman, di ba? Yeah, Diba? yeah, that's true. So, ano sasayaw mo? Dalawa lang. Sweet and very sweet, no? Hindi. Sino Hindi kaya kasayaw mo? Hindi naman. Pag tinuruan mo kong ng steps, sa mga musicals ko, sumasayaw. Nag-Agnes Locsin ako. Kung sino man yung nakakapanood na kilala si Agnes Locsin ng Cultural Center of the Philippines, ng Ballet Philippines. Nag-Ballet Philippines ako. Oh, nagbalik ka. Kumuha ako ng sample. Did you know my mom, ito trivia po, bago naging Inday Bodida yung mom ko, she was a ballet teacher. Kasabayan niya, Oh! naging prima ballerina. Talaga? And I was her first student. Kaya si mami, kahit nung tumaba siya, her legs were thin and she's a graceful dancer. Wow! Talaga, hindi ko alam. Tapos, wala, nag-showbiz na, naging Inday Bodida na siya. Buti hindi ka Ako na in-encourage. in-interview. Hindi ka in-encourage na mag-ballet ng bata Anong ka? tumigil siya? Tumigil na rin ako. But ayun, So, you mean nag-study ka Oo, rin? dati marunong ako mag-split. O, diba? Galing! Pero ang natuto si IC. Ayun lang. Ibang pag-split nun. Oo, grabe. And what was the worst rumor about you? And how did you handle it? Yung first Best Actor Award ko, yung 1996 na sa Mulanay, ang naging chismis sa akin noon is tumaas na ang rate ko. Palibase, taga-teatro raw ako, malaki ang ulo ko, tapos per sequence na daw ako. So from there, nawalan ako ng project. Oh. Nawalan ako ng So marami. naniwala yung mga tao. Naniwala ang tao. So how did you handle that? Na-depress ako noon. Tumigil ako sa acting. Sabi ko sa Diyos, naging best actor ako, dapat promotion yon. Bakit kung kailan ako nanalo, bakit gusto akong ibaba? So, ang ginawa ko, bumalik ako sa theater. Nabanggit mo yung theater? Kasi may paniniwala na mas may edge yung mga actors who come from theater. Kasi iba daw yung discipline. Like sina Uge, Dolly De Leon, Gerald Napoles, and Kim Molina. Iba daw talaga kayong mga tiga-teatro. Hindi ako naniniwala. Discipline, yes. Pag sinabi mong on time, on time. Oh, Pag saka sinabi walang mong- take two. Walang take two. Pag sinabi mong memorize, memorize. Pero yung husay, porke taga-teatro ka, mas mahusay kaysa sa ibang artista. Hindi ako naniniwala. Kasi pareho lang yan. Sa theater, hindi naman lahat kayo mahuhusay eh. Parang sa hospital, hindi lahat ng doktor mahuhusay. Napapasama Sa lang. pelikula, hindi lahat ng taga-pelikula mahuhusay. Like, sino mga hindi mahusay? Ibulong mo sa akin. Sino mga ka-eksena mo na hindi mahusay? Ayoko. Blind item. Wala kasi nga, once na napansin ko yun, binubura ko yun kasi iniisip ko, hinahanapan ko yung tao ng paghuhugutan niya kasi I believe that everyone, we are all actors. In fact, yung gusto kong i-develop na book na isusulat ko You're trying to write a book. we are all actors. You are now playing the role of as a host. That is acting. That is not faking because acting is not faking. Acting is doing. That is my training. My training is Eric Morris training. It's study of being as an actor.
naniniwala kami na acting is doing and acting is being. Acting is totally not faking. Yun yung sabing no acting, di No ba? acting, please. Ang ginagawa ko ngayon, I'm being interviewed as John Arcillas, but I'm doing this as me. Pero this is acting. This is not faking. Acting is supposed to be a genuine expression of all the emotions that you need in a certain scene. Parang tayong nag-acting workshop for Oo. free. Di ba? Pero ayaw mo talaga i-reveal lang kung sino yung mga hindi mahusay. Hindi talaga. ah. Whether you like it or not, meron siyang galing na mali lang siguro ang casting. Hindi bagay sa kanya yung role. Oh, pwedeng may ganun. hindi bagay sa kanya ang role, pwedeng pinipilit lang siya. Pero lahat kasi ng Nabanggit tao... mo yung role. Meron bang roles na pinagsisihan mo na hindi mo tinanggap? Na parang nung napanood mo na ibang actor ang gumanap, ay, mas magaling ako kung ako Wala. ang Kasi may saying prinsipyo kasi ako na pag hindi na punta sa akin, ibig sabihin hindi para sa akin. yes. Hindi, kunwari you had the choice ka na, ikaw yung first choice pero you turned it down, na nagsisi ka, na it haunts you until now, ako, sayang, sana ginawa ko yun. Parang Hindi ko kasi alam kung ikukwento ko or... Ikwento mo na. or ano yung role na yun? very close kasi sa'yo yung person eh. Si BFF, Buboy? Oo. Okay lang Pero yun. kaibigan ko siya. Oo naman, Kaibigan okay ko si lang Buboy. yun. Hindi, this is not about him actually. Of course, This is about of course. me. I was the original Jose Rizal. It was mine. Rizal, Muraami, and then Juan Barilsa. Ay, yung kay Marilu Diaz Abaya. Ang tatlong yon ay sa akin, naka-offer. Nung nagkaroon ng konting misunderstanding ang mga producers, I'm sure BFF Buboy wouldn't mind. wala si Buboy, hindi si Buboy Tsaka magagalit kasi hindi naman siya- magiging issue yan sa kanya, knowing him. Tsaka hindi magagalit si Buboy dito Oo, kasi hindi siya dito yung issue. Paano ba ito? Sabihin mo na. Hindi. Nung baguhin yung director, the new director decided to have a new actor. So siya na nga yung napili. So supposedly, yung lahat ng projects yan, nasa akin na. Pero Marilo. pinanood mo naman. Oo naman. Pero hindi ako nag-regret doon. Kasi sabi ko nga, nung dumating ang General Luna, so this is mine. Alam mo, bakit may General Luna? Katawaan lang, isa namang reenactment ng isang eksena doon. Negosyo, kalayahan, bayan ng sarili, pumili ka! Para kayo mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang puta! Dapat pala pinag-costume kita, di ba? Yun na, ang point ko lang doon is, hindi ako nag-regret doon. In fact, nilet go ko yon kasi para sa akin, hindi ako makakakita ng para sa akin talaga kung i-regret ko siya. Nilet go ko siya. Nung mapunta sa akin ng General na, it was the longest running historical film in the Tsaka Philippines. unusual yun for historical para kumita, di At ba? siya ang pinaka-blockbuster na historical film sa history ng Philippine industry, klase film ka industry. talaga. So kumbaga, wala akong kailangang i-regret. Ang akin ay akin, ang hindi sa akin ay hindi sa akin. Sa pag-ibig, meron bang ganon? Sa akin ay akin, sa iyo. Huwag na i-love life, ikaw naman. So forever bachelor ka. Hindi ha? naman. Never ka magsasettle down. Malihim ka lang talaga. Hindi naman, marami naman. Ba't ako. walang na-chismis sa'yo yung mga artista? Meron talaga. Kaya lang siguro, But you don't believe in marriage. lampas na ako. Hindi sa age ha, lampas na ako dun sa, madami na akong pinagdaanan na relationship na ang dami ko nang natutuhan na ang hirap ng makakita ng katugma mo. Kasi parang na-outgrow ko na yung need ng parang kilig-kilig, parang ganun. So parang open pa rin ako dun sa idea na Kala ko open ka pa din sa mga prospects. open pa na sa mga prospects. Ano mo qualifications para ma-inlove si General Luna? Mas bata sa akin. Ayo! Medyo chinita. Ay! Medyo mukhang Chinese na Korean. Accept the applications. Yung masyadong submissive. Gusto mo ganon. Yung sobrang submissive. Medyo Parang i-dominate mo. gusto ko yung ibibitin ko ng patiwarek. Dito, kinabahan naman ako doon. Parang ano pala yan, Christian Grey. Gusto ko naglalambitin kami sa May bagay. mga ganun ka palang side, ha? Now it can be told. Revelation yan. The other side of John Arcilla, the wild side. So, hindi lang pala kagalang-galang na General Luna. Wild din pala siya. Tipong ititimbang mo muna yung yung bed. Eto! Brace yourself! Brace yourself! I don't know, kasi very vocal ka, no, my friend, sa yung IG and Facebook, nagko-comment ka, yung mga showbiz issues, katulad nung kay Maris and kay Anthony noon, sabi mo, parang dapat binura yung convo, parang may maling intent si Anthony, yun yung ano mo. Syempre, yun yung take mo. Ngayon, syempre, ang raging issue yung kay Marjorie Barreto and Dennis Padilla na because of the kasal nga na, di umano, si Dennis felt like uninvited na guest siya, imbis sa father of the bride, and si Marjorie nagsalita na nung side niya. So, anong sentimiento mo about this issue? Ang klaro kasi nung explanation ni Marjorie eh. So, kumbaga, wala ako sa posisyon para, siguro kasi sila Maris. Si Maris kasi anak ko eh. Alam mo, kaya ako naapektuhan. Kaya ako nasaktan. Nakasama mo na siya Oo, sa... tsaka anak ko talaga siya sa isang teleseries. At tsaka yung guy, kasama ko sa trabaho. I mean, we belong to one management. So, para sa akin, parang tatay or kuya na, ay,
umayos kayo. Yun lang. Well, in fact, sinabihan din naman ako na, John, tama na yung first. Ganyan. Kasi, ako naman kasi, kahit sabihin ako, yung sa akin, pinalo ko lang muna ng konti. Kasi, dali lang, kailangan pa ba niyong bulat-latin yan? Para nga sa akin, usually, binulat-lat nyo, di paluin ko kayo. Parang ganun lang yung sa akin. Do you talk to them personally? Hindi pa. Bumawi ako sa kanila, sabi ko, okay na ba ang lahat? Kasi nagkapaliwanagan na. Kasi tsaka namamayagpag yung career nila ngayon. Hindi lang, kasi yung mga tao, parang ang feeling nila, ang may kasalanan yung tatlo, may kasalanan sila sa taong bayan, wala silang kasalanan kahit sino sa atin. Yung ginawa nila, actually, is sila na mismo yung nahirapan sa sitwasyon. Yun na yung parusa. I mean, that's what they get. They brought it upon themselves. That's what happened. So sabi ko, bakit sila kailangan humingi ng tawad sa atin? Wala naman silang kasalanan sa atin. Kahit sino sa kanilang tatlo. In fact, sila ang nagkaroon ng misunderstanding at nagkaroon ng pagkakasala sa blown kanilang out of tatlo. proportion. Sila ang dapat magbigayan ng magkapatawaran. And since sila na ang nagkapatawaran, move on na tayo, wala na tayong pakialam doon. May sinabi akong gano'n dun sa last part. Dito naman yung current issue kay Marjorie and Dennis. Hindi ko mailagay yung position ko para magkaroon ako ng say. No, if you're in the place of Dennis. Hindi ko kasi alam kung sinong paniniwalaan ko kasi hindi ko sila kaibigan. Baka magkamali ako nang sasabihin kasi Unlike Maris and Anthony, meron ka talagang relationship with them. Well, si Anthony hindi masyado pero si Maris very close to your heart. Naging anak. Hindi kami super close pero may ano sa puso ko yung bata. So, parang ganun. And isa kami ng management. Pero yung kay Marjorie and Dennis, wala kang... I don't know. Hindi kasi ako yung klase ng artista na binabroadcast lahat ng nangyayari. So, ako si private Dennis, na hindi lang. ko na kailangan pang i-broadcast kung ano man yung naranasan ko sa pamilya ko. Parang pag-usapan na lang namin. To protect na lang the children. Para protect na lang everybody. Before my final question, we'd like to say thank you syempre dito sa 19E. So imagine, binuksan ng 19Es. bar. Yes, thank you, thank just you, for us. thank you. Thank you, Wawi Posadas, my very good friend. Talagang bars come and go, pero itong 19Es matatag pa rin. So dito na kayo gumimik. Check out their band schedule in all their socials. 19Es. And maraming salamat kay Rona for kind assistance. Maraming salamat, Wawi. And of course, for our final question, sagot or abot? Kasi may portion kami dito. Medyo intriguing question. Pag hindi mo masasagot, you have to give me something. Not of value naman. It's for the viewers, not for me. Pero kung sasagutin mo, wala kayo abot. Anyway, my sagot or abot question is, sino sa mga lahat na nakatrabaho mo ang pinakamahirap katrabaho dahil may attitude? Kung hindi mo masabi yun na yun, pwedeng ibulong mo na lang sa akin. Alam mo, Dal, I think I have prepared myself to this kind of job in such a way that I am so sorry, but I really feel respected by a lot of people na nakakasama ko. Kaya wala akong nakitaan na nakasama ko na na-disrespect ako or nag-attitude sa akin. I'm really sorry, pero wala talaga akong naranasan kahit kanino. Na-intimidate sila masyado sa'yo kahit hindi sila pwede umattitude. Baka mahinaraluna sila. Wala talaga. Honestly, dito showbiz answer. Kasi when I decided to go mainstream, sabi ko, I will bring my art here. Aalis ako sa theater ngayon, pero dadaling ko ang aking sining. Nung daling ko dito ang sining, naramdaman ko na kailangan na ginagawa ko yung trabaho ko professionally at parang unfair kung mayroong mag-disrespect or mag-ano na wala naman akong inaapakan at wala akong ginagawang disrespect sa ibang tao. So, wala talaga. So far, so good. Wala, oo. Sige, before you close, isang General Luna ulit. Mag-goodbye ka as General Luna. Mga kadaldal, manonood ka ba ng Dollywood PH o hindi? Pumili ka! Pag hindi ka nanood, bibitayin kita! Thank you so much. Talagang sabi, bibitayin pati mo, Rek. Thank you, my friend. Bibitayin.